Sa detalye ng ating mga balita, naging isa ng tropical depression ang low pressure area sa Batanes. Tatawagin nga sa pangalang Auring, ang unang bagyong pumasok sa Philippine Area of Responsibility ngayong taon. Ayon sa Pag-asa, naging ganap na bagyo ang LPA pasado alas 8 kagabi. Huli itong namataan sa layong 275 kilometro sa ilaga ng Itbayat, Batanes. Taglay pa rin ang lakas na hangin umaabot ng 45 kilometro bawat oras malapit sa gitna. Ang pagbugso nito umaabot ng 55 kilometers per hour. Kumikilos ito papalabas na ng bansa north-northeast o north-northwestward sa bilis na 15 kilometro bawat oras. Batay sa forecast ng Pag-asa, maglalandfall si Auring sa Taiwan sa pagitan ng Huwebes ng gabi o early Friday ngayong June 13. Dahil naman sa land interaction, sinabi ng Pag-asa, posibleng humina at maging LPA si Auring mamayang hapon. Bagamat wala nga naman tropical cyclone wind signal na nakataas, sinabi ng Pag-asa, asahan pa rin ang katamtaman hanggang sa may kalakasang pagulan sa Batanes at Cagayan sa susunod na 24 oras. Si Dan Villamil mula sa Pag-asa, kasama na natin. Dan, good morning. Good morning po sa Angel at sa ating mga tagapakinig dito sa DZRH. Itong bagyo na ating minomonitor kahapon or kagabi na sa bagyong Auring ay tuloy nang lumabas ng ating Philippine Area of Responsibility at humina na rin agad bilang isang low pressure area. Gayunpaman, yung trough extension ng low pressure area na ito posible pa rin magdulot ng mga kaulapan at kalat-kalat na pag-ulan sa bahagi ng Batanes. Dahil naman sa southwest monsoon hanging habagat na tuloy na rin humina at nabawasan yung mga lugar na makakaras ng pag-ulan, makaka-apekto pa rin ito sa area ng Ilocos Region at Babuyan Islands. Kaya sa mga lugar na ito, asan pa rin natin yung mga kalat-kalat na thunderstorms. Sa Surigao del Sur at Davao Oriental, dahil sa easterlies o yung mainit na hangin galing sa Karakatang Pasipiko, makaranas rin tayo ng mataas na tsansa ng pag-ulan ngayong araw. Sa Metro Manila at lalabing bahagi ng ating bansa, magpapatuloy or improving conditions na ating inaasahan ngayong araw, kasabayan ng paghina ng habagat at easterlies na yung hangin na nanggagaling sa Karakatang Pasipiko ang weather system na makaka-apekto sa atin. So, nandiyan pa rin yung mga chance na mga biglaan at panandali ng pag-ulan na dulot ng thunderstorms, especially sa hapon hanggang sa gabi. Sa kalagayan naman natin Karakatan sa kasalukuyan, walang gale warning na nakataas, pero iba yung pag-iingat pa rin sa ating mga kababayan na maglalayak, especially dito sa seaboards, or sa northern and western seaboards ng northern Luzon dahil posible pa rin tayong makaranas dyan ng katamtaman hanggang sa maalong karagatan. At yan lamang po ang latest mula dito sa Pag-asa Weather Forecasting Center. Dan Villamil. Dan, yung binabanggit mo mga pag-ulan, ano yan, may kalakasan ba? Pwede bang mag-trigger ng flash floods, lalong-lalo na sa may bandang area ng Mindanao? As compared sa mga nakaraang araw, mababawasan na po yung mga pag-ulan na ito. Pero since may significant pa yung mga pag-ulan na na-record, most parts of the country sa mga nakarang araw, kahit mahihinang pag-ulan pa lamang po ito, since possible saturated yung lupa, posible pa ito magdulot ng mga pagbaha. Okay, si Auring, nasaan na siya ngayon? Opo, malayo na ito sa ating boundary ng PAR, nasa hilaga po ito ng Taiwan. So malayo na po ito sa ating bansa at hindi na ito bagyo, humina muli ito bilang isang low pressure area. Pero pagpasok niya ng Taiwan, LPA lang din. Nakalampas na po ito ng Taiwan. Nakalagpas na ng Taiwan. Okay na, safe na rin yung ating mga kababayan doon. Okay. Thank you, Dan. Maraming salamat. Yes po, thank you po, sir. Si Dan Villamil mula po sa Pag-asa. Yan, Pero kahit na lumagpas na ho ang bagyo, ingat pa rin ho tayo sa mga inaasahang malalakas na buhos ng ulan.